So, may nakita akong video. Actually, sa TikTok ito. Niready ko naman para mapanood nyo rin. Dali. I-open ko for Princess Maui too. Dali. Okay. Saan ka ba dyan? May nakita kong video sa TikTok, tatlong apakagagandang babae nilalait si Ma'am Shikels. At tinawag talaga siyang bautawad. Alam nyo, kung ordinaryong tao lang ang magsasabi nito, natawagin siyang butod, parang basher lang yung datingan. Ang kaso mo, ang gagandang babae ng lumait kay Ma'am Shikels. Apakagagandang babae. Hinanap ko sa Facebook talaga kung sino itong mga apakagagandang babae. Open ko lang ha. What's her name again? Okay, got it. Hold on a sec. Open ko lang. Like po tayo mga tat kuya. Her name is... Oh, okay, nakita ko kaagad. Huwag ka sanang magurgur, ma'am. Apakaganda mong babae. Bakit tinatawag mong butod si Ma'am Shikels? Yan pa naman ay tikunin. Aminado naman talaga siya, di ba? Oh, baka magurgur po kayo. So sana huwag po. Ito po ay nag-ugat. Ayan, nakita nyo naman sa presentation. Ito yung babaitang apakaganda. Open ko yung profile para makita nyo. Ganda talaga. Shout out po. Hopefully, hindi ako nagkamali ng paghanap. Ganda, di ba? Siya yung naka-white. Siya yung nasa gitna ng presentation ng Princess Maui 1. Uy, sino yan? Hoy! Sino to? Si Ate Vicky ba ito? Thanks, Ate Vicky. Nakagalit na naman si Monay. Okay. So, hinanap ko si babaita na tumawag kay Ma'am Shikels na butod. Actually, parang hindi siya. Baka isa lang sa kasama niya. Pero bakit nila tinawag na butod si Ma'am Shikels? Kasi gigil na gigil itong mga kababaihang ito kay Ma'am Shikels at pinapag-resign na nila si Hello Kitty. Mag-resign ka na ika dahil wala kang silbi, palpak yung administrasyon mo, budol ka, nangako ka, parang ganun yung message. Alright. And also gigil sila dahil si Pastor Kiboloy ay unti-unting ginukurkur. Deny to death si Kuting dyan, di ba? Nawala naman daw assassination laban kay... Ang bilis ni Kuting mag-release ng statement. Di ba nagsalita si Kuting? Wala namang may balak gumurgur sa'yo, walang witch hunt para sa'yo. Nagsalita siya, ang pinakamaganda mong gawin, harapin mo ang Senado or Congress and even lower house kung meron mang Senate investigation patungkol sa mga kaso mo ng, 'di ba, ng human smuggling. Ano ba human smuggling ba? Was that again human trafficking and molestation ng mga kababaihan na sumasali sa congregation ni Pastor Kiboloy. So ito mga kababaihan con todo depensa kay Apollo CQ, ACQ ang ano, 'di ba, ang initials ni Pastor. Si ACQ or si Apollo C. Kiboloy. Kung todo depensa itong mga apakagagandang babae kasi miyembro sila ng simbahan ni Pastor Kiboloy and kilala nila si Pastor. Tapos yung mga nangyayari pong may mga sumisipot, mga 'di ba, pinipresent ni Sisa Virus sa Senado na mga nagte-testify against Pastor ay parang binayaran. Ang dating ay binayaran. Kilala rin ng ibang mga ng ibang mga miyembro ng church ni Pastor Kiboloy. Yung mga nakatakip pa ang mukha. Bakit sila nagtatakip ng mukha? Bakit si Janet Lim Napoles hindi nagtatakip ng mukha nung pinatawag sa Senado? Naka-bulletproof vest. Pwedeng gawin nyo ng mga, di ba, ng mga whistleblowers ko, no, na pinipresent ni Sisa Virus against Pastor Kiboloy. Mag-bulletproof vest kayo kung kayo ay mapanganib ang buhay. Pero ipakita nyo ang mga mukha ninyo, mga talawit, mga talawan, mga duwag. Oh, ngayon, going back, si Kuting, ang bilis niya mag-release ng statement na dapat harapin ni Pastor Kiboloy ang mga accusations sa kanya sa Senado. Pero si Kuting, hindi makapag-release ng statement, tama po yung point ni Queen Bojaquera,
Nung si Michael Ma ay ayaw iharap or ayaw humarap sa investigation ng rice smuggling, onion smuggling, at kung ano-ano pang smuggling. Kaya ang mahal-mahal ng bilihin ngayon sa Pilipinas. Unang taon pa lang ni Kuting, actually first 6 months pa lang niya, tumaas agad ang bilihin, nag-spike. So parang manipulated yung presyo ng sibuyas. Saan ka nakakita? Ang papangit ng sibuyas na mabibili ngayon na naman, ang papangit ng sibuyas sa palengke ngayon, Matit Kuya, ang mahal-mahal, ang liliit pa. O parang lumang stock pa, ang kapal-kapal na ng balat na maninipis. Parang pasira na nga. Parang na-stock siya ng matagal. Tapos ang liliit pa. Nung panahon ni Kuting, umabot po yan ng 850 pesos. December ng 2022, hindi pa nakakaisang taon si Kuting. Umabot ng 850 pesos ang presyo ng sibuyas. Paano kasi? In demand. At kakaunti ang supply. You know, the law of supply and demand. In demand ang sibuyas kasi nga holiday seasons, Pasko, bagong taon, alam na bibili ng tao kahit mahal, ay kaunti ang supply, malamang hino-hoard. Tapos yung mga smugglers na yan, hindi syempre, hindi sila nagbabayad ng taripa or ng buwis sa mga ini-import, lugi ang gobyerno. O, kunwari, may shortage, kaya mag-i-import. Yung iba naman, nag-i-import ng illegal. Smuggled na. Yung Michael Ma, hindi maiharap-harap sa Senado, even sa lower house, tapos nga, hindi man lang umiimik si Kuting noon, in-appoint pa si Michael Ma. O, di ba? Ganun ka-animal. Ganun ka-hayop. O, kaya itong mga kababaihan, na pati si Pastor Kiboloy ngayon, ginaganyan nga, nagtatago, nasa sariling bansa, nagtatago, gigil na gigil. So maybe, sa mga kababaihan ito, sa isip nila, ang utak ng panggugurgol kay Pastor Kiboloy ay hindi si Kuting at mukha namang malamya si Kuting, malamang yung other half. So panoorin natin yung video mga ate at kuya, and kayo na po ang kayo na mag-analyze kung may point yung panggigigil ng mga kababaihan kay Ma'am Shikels. May dahilan ba kung bakit sila gigil? At gusto na nga rin nilang mag-resign si Hello Kitty. Okay, let's watch. Aha. President BBM. Kami mga full-time workers at talagang faithful followers ni Pastor Kibuloy. Ngayon ginagayin mo si Pastor. Nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Pero nawala na ng respeto sir dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal na mga mukha ninyo. Grabe. Tapos kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Kayo sa amin. Dito, Before niyo magawa punta yan. kayo muna sa amin. Tagal na naman hintay sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, butod ng tiyan mo, talad ka rin ka namin dyan. Tama. Kapal Kaya ng mga, mga mukha nyo. kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na Sama-sama po tayo ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Magtulungan tayo, Wala na, mga wala na po. kababayan. Hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama Tulungan tayo. sama-sama Alam, tayo. Si Pastor ang totoong may Amen. nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Imagine mag-aalay si Pastor ng Ng buhay buhay. para lang ma-save ang country natin. Tayo, sunod tayo sa yapak, mga kababayan. natin. Mahal na Pastor kasi pure love ang ginagawa ni Pastor yan, BBM na yan, mga traidor yan, yung Walang ibang asawa ginagawa niya, yan, mga yung yan. Romualdez Binodo na lang yan. Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan. Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Gigil na gigil. So yung maliit na babae pala yung nagsabi na ikaw nabutod ka. O, di ba? Gigil na gigil sila. Demonyo daw. Oh my God. Oh. Ewan ko kung nakarating to kay Ma'am Shikels. Butod ka daw, Ma'am Shikels. Hindi ako may sabi niya na. Gigil na gigil sila, no? Actually, mahinahon pala yung babae sa gitna. Siya yung pinakita kong picture and I found her Facebook account. Pakita ko lang sa inyo, mga tat kuya. Ayan, Jane Angel Fabria. Siya yung naka-white, I think.
Siya naman yung mahinahon ng salita. Oh, kumikimcho ang beauty ni ate ha. Hello po, mega love shout out po ma'am. So siya yung nasa gitna, yung naka powder blue. Yung maliit naman ang hindi ko mahanap, maliit na parang naka leopard print, no? Pero hindi naman siguro ito. Ang kasama kamukha ni hawigin ni Colleen Garcia, no, yung asawa ni Billy Crawford. Magagandang babae. Yung mga nasa congregation kasi ni Pastor Kiboloy, mga ate at kuya, mga magaganda talagang babae. And, Ma'am Shikels, kapag magandang babae ang lumait sa'yo na ikaw at tinawag kang butod at demonya, ay may weight yan. Right? May bigat yung mga banat sa'yo. Kung ang lalait sa'yo ay masamang nilalang din lang naman, apakapangit, pwede mong supply. Diba? Kung makapanlait ka, buti sana kung mas maganda ka sa akin, di hamak. Ay, kaso mo talagang maganda. Natawa na ikaw, nabutod ka. Sabi ng maliit na babae, di ba? Gigil na gigil. Oh. So, pinagtatanggol lang naman nila si Pastor Kiboloy. Sila daw ang nakakakilala kay Pastor Kiboloy kung ano ang totoo niyang kalooban, di ba? So, yung mga nangyayaring balak na panggigisa kay Pastor Kiboloy, accusations ng sexual abuse, human trafficking, at mga mabibigat yun eh. Actually, mga ate at kuya nabanggit nga po ni Spokesari Roque, kaya si Pastor Kiboloy ay pinanggigilan po ng mga iba pang congregation in the US. At kaya rin hindi umuusad yung kaso niya 2018 diba, na-dismiss. Yung 2020, inaabot ng 2024, hindi pa natutuloy dahil nga baka raw walang ebidensya. At saka yung mga pinipresent na evidence, baka fabricated, baka bayad. So hindi lang naman po ang 'di ba, ang kuting ahas and tamba ang gigil kay Pastor Kiboloy, even yung mga nasasagasaan and nadadaig ni Pastor Kiboloy ng mga congregation in the US. Kasi malakas si Pastor Kiboloy sa Amerika, nagsasucceed siya doon yung kanyang Kingdom of Jesus Christ diyan sa Amerika, 'di ba? May mga naiinggit, kaya siya sinisiraan. Salamat po Ate Daisy Powell. And ngayon po, kaya rin pinanggigigilan sa tingin ng mga kababaihang to, sa analysis ko rin mga ate at kuya, kaya pinanggigigilan si Pastor Kiboloy dahil nag-iisa siyang may media na pag-aari, both TV and radio network na ginagamit as platform ni PRRD. Alam niyo naman, 'di ba? Galit kay PRRD ang administrasyon na 'yon. At gustong magurgur si PRRD and of course si VP Sara kasi nga threat si VP Sara sa kanila. Ba? Okay. May nakita lang ako kakaiba. Sandali. Another thing is si Pastor Kiboloy, yung kanyang SMNI and DZAR, ang platform din ng mga, 'di ba, na nagpo-push talaga po para ipaisiwalat yung kahayupan ng mga NPA. Mga NPA ngayon mukhang kaalyado na right? Nakikipag-pistoks ang gobyernong ito, matatalo ng NPA, makikipag-pistoks ka. Pakataka-taka po talaga ang ginagawa ng gobyernong kuting at ahas and tambalulo. Bakit sila ganyan? Diba? So actually sabi nga nila casualty lang, 'di ba? Parang casualty ba or whatever. Anong tawag dyan? Kumbaga, hindi naman talaga prime target si Pastor Kiboloy. Ang prime target ay si Pangulong Duterte, lalong-lalo na si VP Sara. Dahil, kaya nga pinupush nila yung PIPI na yan, sa tingin ko rin mga ate at kuya itong ginagawa ng ahas at saka ng kuting at ng tambalulo, tingin ko ay may basbas ito or maybe utos ito ng mga oligarchs and ng mga dilawan. Well, dilaw si Butod, right? Dilaw naman talaga siya. Apelyido niya, dilaw Diba? Yung Coliseum na luma na. May basbas or maybe utos to ng mga dilaw. Hindi sila papayag na another Duterte ang susunod after Hello Kitty. Kailangan tuloy-tuloy na eto na natataranta nga sila sa pagkamkam ngayon. Pati yung tayaan ng numero. May nanalo na naman. Walang tigil, walang habas. Paano si Tulpo? Wala na rin. Wala na, tumahimik na. Pati sino ba yung isa? Si Coco Pimentel ba yun? Dati bumabati ko sa tayaan ng numero. Ngayon tumahimik na silang dalawa. Anong nangyari? Nagkabayaran na ba? Nagtatanong tayo. So, ano ang pag-asa ng Pilipinas nito? Ay, grabe. Hindi lang pala buwis ng taong bayan ang tina-target.
Ay pati ngayong Okada, allegedly, di ba? Nahuhututan. O yung tayaan ng numero, tapos benta pa ng benta ng mga government-owned corporations. May nabenta ng parang hydro power plant, di ba? Yung NAIA ipa-privatize na. O, pina-privatize ng pina-privatize. Bakit? Hindi kumikita. Pati po yung yung Pagcor. Pagcor ba? Pagcor? Ipa-privatize na rin yun mga dad kuya. Oh. And yung nga pong EDSA carousel dyan sa EDSA, ipa-privatize na rin yan. Diyos ko po, privatization ng privatization. Anong meron? So, sino ang magpa-privatize yan? Malamang may komi-komi yan, di ba? O kayo naman mag-intindi ng airport namin. Total may surot. Inay, may surot ang airport, mga tat kuya. Diyos ko po, hindi ko pa ina-upload yung nakuhanan kong picture, mga tat kuya. Ang dugyot-dugyot ng NAIA. Talagang yung kalat doon. Diyos ko po, parang basurahan ng upuan. Hindi ko lang in-upload kasi pag ako ito nag-travel, both locally and abroad, ay eroplano. Hindi ako nagbabarko, mga tat kuya. Kasi nga, ayoko maramdaman na malayo, lalo local travels. Ayoko magbarko. Although masarap naman mag-cruise, kaya lang nararamdaman ko kasing apakalayo ng magulang ko sa akin. Kapag barko o sinasakyan ko pa uwi, it would took me like, how long? 12 hours to 14 hours of, di ba, voyage by the sea. Tama ba yun? Of voyage na bago makauwi sa mga magulang ko. So kaya nag-aeroplano ako kasi 1 hour lang ang biyahe. And lagi akong dumadaan sa NAIA, and baka pag nag-upload ako ng content about NAIA, right? Pag-initan na chems. Baka ma-offload pa nga ako pag nag-travel ako abroad. So, very careful ako. Although ang dami ko nakuha ng picture and video ng kabalahuraan sa NAIA, ay hindi ko talaga masyadong pinupuntirya. Katulad ng nangyari nung paglabas ko pagpunta ko ng Hong Kong, tiningnan po talaga ng IO, ng immigration officer, ang YouTube channel ko. Pina-play sa akin ang video, mga ate at kuya. Kung ano daw baga ang mga content ko sa pagba-vlog. Mabuti wala akong content about NAIA. Although gigil na gigil nga ako, di ba, sa privatization, sa pagiging dugyot ng NAIA, ayan naman, may surot. Diyos ko po, anong nangyayari sa bansa natin? Ano tong legacy mo, Kuting? 2 years ka pa lang. Worst airport na nga, ang mahal pa ng bilihin. Number 1 importer pa tayo ng bigas, ay agricultural country tayo, hindi naman tayo industrialized. Right? Bakit tayo nag-i-import ng bigas? Hindi natin kaya magtanim? Mahilig kayo sa import. Anong meron sa importation? At gustong-gusto nyo yan, may pera ba dyan? Gastos ng gobyerno mag-import, or maybe even the private sector mag-import. Bakit? So kapag may imported na bigas, malamang mas masarap, mas maalsa, mas malagkit, mas masarap kainin. Paano yung ani ng mga local farmers, naging Department of Agriculture, naging DA secretary ka pang animal ka, inutil ka naman. Inutil ka na nga sa DA, malamang inutil ka sa buong bansa. Kaya ang panawagan ng mga nagagandahang babae, mag-resign ka. Agree ba kayo sa mga nagagandahang kababaihan, mga dad kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.